Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Yamanashi, Japan. Hindi para sa tourist, hindi rin para sa ramen or sushi, kundi bibisitahin natin ang isang Pinoy na gumagawa ng buko pie dito sa Japan. Bakit buko pie sa Japan pa? O sige, tara! Atak na! Guys, siya si Ate Jackie, 23 years old, yung anak niya. Katuwang niya sa negosyo ang kanyang Brazilian husband na dati ding full-time employee katulad ni Ate Jackie dito sa Japan. I wonder kung bakit nila napagdesisyonan na mag-business. Ate, paano kayo nagsimula ng buko pie dito sa Japan? Nung pumunta kami sa Fukuoka Ken. Fukuoka Ken. Oo, sa event. Nagdala kayo ng Buko ng pie buko kasi pie. alam ko walang buko pie sa sa Japan. Japan. Tapos, naubos. Naubos, isang oras lang. Isang oras sa lang, ubos. 80 pieces. 80 pieces. So, Kaya doon, time na yun, doon kami na nagsimula na magbuko pie. doon na nag-umpisa lahat. May kasama ka dito? Sa trabaho ko? Opo. Asawa ko na. Asawa mo. Si kuya. Oo. Siya Ito, lang. asawa ko kasi Brazilian. Brazilian. Brazilian, Wow. half siya. Half Japanese, half Brazilian. Brazilian. Siya lang yung staff mo. Siya lang ang staff dalawa ko. kayo. Kaming dalawa lang talaga. ayun. Kaya kahit madaming puro eyebag hanggang likod. Kaya, Okay lang kasi worth it naman. worth it. Tapos, sumuporta si Si kuya. kuya Oh, namin. yun. Wow. Pag wala siya, wala akong katulong. Wala kang katulong. So, baka hindi umabot yung eyebag sa likod. Sa paso. So, mga magkano po yung mga puhunan nyo? Puhunan Nag-start namin dito? sa start, mga sabihin na natin ng 50. 50 lapad. Lapad. Para Oh. masimulan namin yung, kunyari, kasi bibili ka ng mga equipment, Mm. yung mga gamit sa pagbe-bake, Mm. yan, mga oven, kailangan mo yan eh. Mm. Kasi once na pag madami, mahihirapan ka pagka wala kang mga equipment, kailangan may mga gadget ka na Mm. lahat, may mga Oh. oven, lutuan, lahat yan. So, 500,000 yen. Yan. Alam nyo ba guys na hindi lang sweets ang binibenta ni ate, kundi klase-klaseng ulam na tulad ng kaldereta, sisig, palabok, kare-kare at marami pang iba. Meron nga din siyang 7 days ulam set na patok sa mga OFW dito sa Japan. So, yung target mo ba dito, Pinoy or Kahit Japanese hapon. din? Japanese. Oo. Kaya yung sweetness ng buko pa hindi masyadong matamis. Kasi ginagawa ko, pwedeng pang Japanese na people, mga tao sa hapon. Tapos kahit sino pwede makain na hindi sila mauumay. Kasi ayaw ng hapon yung Nang matamis. masyadong matamis. Oo. Kahit naman din tayo eh. Kasi pagka once na maraming matamis, di ba? Ayaw mo na. Parang wala nang buko. Wala nang Parang sugar na lang. Puro na lang. Puro wala na. Cream na lang. Cream na Wala lang. yung bukong. Ate, pwede bang malaman kung magkano yung kinikita ng business na buko pie sa isang araw? Buko pie lang. Sa buko pie lang, Mm. pag nakabenta kami kunyari ng mga sabihin natin ng 20 na buko Buko pie pie. or 50, Mm-mm. siguro mga nasa 10. Mm. Nasa 10 na pa, 100,000 yen. yen. 100,000 So, yen. depende din yan kung iba-iba. Pagka marami at iba-iba pa, mas iba-iba. more pa doon. Ano yung pinaka-busy? Pinaka-busy ko, yung magdi-December, December. saka January. Mga ilang piraso yun? 100. 100? Ang dami. Oo, ang dami yun. Kaya yung namin, hindi na kami natutulog. So, sulit ba yung pagninegosyo dito kumpara sa pagiging empleyado sa Sulit. Japan? Kaya sa akin, mas maganda ikaw, sisikapin mo na umangat ka sa sarili mong kapakanan. Kasi kaysa doon pupunta ka sa empleyado, silang payayamanin mo, hindi ikaw. Kasi ang sahod mo, yun lang eh. Oo. Pag ikaw mismo sa sarili mo sikap, aangat ka. Hindi lang yung salary mo na nakukuha sa ibang kumpanya. Oh. Pero kailangan malakas ang loob mo. Malakas ang loob talaga. Kailangan Lakasan ang loob. lakasan talaga ng loob. Aralin. Pag-aralin mo, tapos para
yung maging success, yung pag-iisip mo, yung Oo. mindset mo, lagi mo iisipin na kaya mo. Magtatagumpay. Magtatagumpay ka. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Ganun. Huwag Hindi. negative. Negative ang pinaka-worst sa mindset ng tao. Dapat Kaya positive. kailangan positive lagi. So, araw ng Sabado ngayon guys, titignan natin kung ano yung mga orders ngayong araw na to. Half boku, ube, egg, mango, at saka pandan. May mga palabok din at saka mga empanada. Tatanungin natin si ate kung saan niya natutunan ang pagluluto. Sa lola Sa lola ko. Kasi Tinuruan lola ko ka? culinary. kulinary. Kaya natuto ko sa tita ko. Tita ko naman. Tita ko yung palabok. Palabok. Oo. Yung mga nagturo sa akin ng mga unang panahon, siguro mga dekada, 1980s, yung hindi pa ako pinanganak nun. Tinuruan ka na? Tinuruan na ako yung siguro maliit pa lang ako. Nagluluto na ako sa tiyan ng nanay ko. Kaya Kaya, pala, yun yung ano mo talaga yun calling. talaga passion ko siguro magluto. Nagla-live naman ako, mga bag, pero nakatenga nga yung bag eh. Oo. Kulang na lang lutuin ko sila. Mas sumasaya ka sa Sa pagluluto. pagluluto. Kasi gusto ko yung ma-satisfied ang mga customer ko sa luto namin. Kaya pag dadating sa kanila, nagsasabi, ang laki, sulit. Hindi siya sinasabi, mahal, hindi. Sulit talaga. Parang hindi masasabi na, ang mahal naman, hindi. Pagdating ng food, ikaw magsasabi, ang quality is good. Yes. Ano yung pakiramdam na nagbebenta ka ng buko pie sa Japan pa? Ang sarap, syempre, William. Ikaw lang yung may buko pa. Oo, ikaw lang, Tapos diba? fresh pa. Oh, fresh pa. At tapos hindi siya frozen, talaga on time namin niluluto. Kunyari, ngayon may order, kailangan. Ngayon din Ngayon isisend i-deliver. namin. Oo. Kaya pagdating sa kanila, fresh. Kaya pala Masarap, malinamnam. Hindi maraming repeat. Maraming repeater. Kaya yung mga suki na alam na yung, ay ate, half buko pa, ube buko pa yung mga ganyan. Basta, alam mo na kung sino yung suki mo. Kasi umulit. Yes. So, may nakatikim na ba na hapon? Sa Meron buko pie? na. Anong Ang reaction? sabi nila is, parang sanihong na custard ang creamy custard. custard ang aji. Yung Tapos hindi siya matamis kaya nagustuhan din ng mga so, hapon. Yes. yung ano mo, pangarap mo na magustuhan din ng mga Mga hapon. hapon kasi majority ito hapon eh. Hapon, So, nandito kasi tayo. Oo, kaya, malay mo, isang araw magkaroon tayo ng Japan version naman. Diba? So, ano yung advice mo sa mga Pinoy na gustong magnegosyo dito sa Japan? Lakasan ng loob. Lakasan ng loob. Huwag kang, kunyari, huwag mong isipin kagad na, ay, hindi yan mabibili. Hindi. Mali yun eh. Yun ang mindset ng negative kagad. Kaya ko to, magagawa ko yung gusto mong magawa. Yung mga dream mo sa buhay. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Yun. Yes. At ito na guys, ready nang i-oven ni Kuya Brazilian yung mini buko pie. Wow! Ayan, ang ready-made. Wow! Mango, buko pa dahil yan, kulay green, tapos ube. Pati yung ano, yung tenga, masarap. Malambot. Sarap. Ano yung pangarap mo sa business mo in the next 5 years? Gusto ko magkaroon ng maraming franchise sa Japan at Pilipinas. Pilipinas din. Pilipinas din. So, last question. Isang mensahe para sa mga OFW na nawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy. Laban lang. Ang dami natin pinagdaanan sa buhay. Nagkaroon ng corona, lindol sa Japan, pero tignan mo, ang tao, lahat still pa rin, nakatayo. Hindi porket hindi mo, ako, na-bankrupt ako sa totoo lang, pero hindi pa rin ako tumigil. Kasi, nagkaroon ako ng experience na malugi, o yung mga nagawa ko na dati, na hindi sumakses siya, pero hindi pa rin ako gumibap. Basta huwag kang gigibap. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi sa iyong experience Thank you, sa amin. So, maraming salamat at naway maging successful pa ang iyong buko pie. Thank you. Okay. So, kay Mr.
Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Oy, sa Brazil yung salamat. Muito obrigado. Muito obrigado. Pasensya. Desgraciado. Hindi lang ito bokupay. Kwento ito ng pangarap ng isang Pinoy sa Japan. Kahit saan dalhin ang lasa ng Pilipinas, panalo pa rin. Patunay na ang Pinoy kayang magtagumpay kahit sa ibang bansa. Para sa mas marami pang kwentong Pinoy dito sa Japan, click subscribe.